day everyone! Once again, I'm Sir Francis and welcome to my YouTube channel kung saan pag skilled ka, master ka. Okay, so nga bago pa lang po sa aking channel, please subscribe na po kayo and don't forget to hit the notification bell button to give you more updates about sa lahat ng video ng i-upload ko. Okay? Okay, for today's video ay magkakandak po ako ng simple maintenance check-up ng ating sasakyan. No? Tamang-tama dahil dito siya sa bahay ngayon, wala siya nakaschedule na biyahe. Ito na rin yung panahon para gagawin natin yun. No? Simple maintenance check-up ay napaka-importante dahil mabibigyan natin ng mas mahabang buhay yung ating sasakyan. No? Lahat po, lahat ng parts niya, makina, cooling system, langis, no? Brake fluid, tapos linisan na rin natin yung engine, no? Dahil alam natin sobrang alikabok nito dahil sa biyahe, no? So tara, tingnan natin. So ayan, makikita po natin na medyo maalikabok siya. So ang una natin gawin ay punasan muna natin, i-blower ulit, tapos punasan, tapos blower ulit, no? Para matanggal po yung mga alikabok. No? Okay, sige. Okay, so punasan natin. Kasi alikabok siya, no? Dahil sa biyahe, no? So i-blower natin, no? By the way, nakabili tayo sa online ng blower, no? Ito ay ginagamit ko rin nung repainting ng parts ko ng motor, no? So magagamit natin siya, pwede rin siya sa blower, no? So ito yung gagamitin natin para matanggal natin yung mga sumisiksik ng mga alikabok, no? Sa mga kasulok-sulukan ng ating makina, no? Para maganda namang tingnan, okay? Saksak natin. Lakas pa. Okay. So kabit natin yung hose and then grabing lakas ng blower natin, sumisipol. Okay. So, punasan ulit natin. Okay, so tapos na. Okay, ang una nating i-check ay yung air filter ng makina, no? Tingnan natin kung okay pa, at kung okay pa, i-blower na rin natin para matanggal yung mga alikabok sumisiksik doon sa filter. Okay.
ito guys, no? Ito yung filter niya. Medyo mangitim-ngitim na. So, i-blower lang natin kasi pwede pa ito, no? Blower lang natin, pero dapat hanggat maaari, no? Pag nag-change oil tayo, nag-change na rin tayo na filter, no? Pero kung nagtitipid naman kayo, so pwede na nating i-blower muna. Importante guys, wala siyang butas, no? Tsaka okay pa. Tanggalin natin yung mga sumisiksik na likabok. So, blower po natin. So ayan, no? Ibalik na natin, no? Okay, so ayan, nalininis na natin yung air filter, ibalik na rin natin at nahigpitan na rin natin yung hose clip. So ngayon, check natin yung oil niya. Okay? So may dipstick po ito. Angat lang po natin, no? So ayan, so malinis po yung langis, no? Hindi pa po siya masyadong maitim, no? So pwede pa yan, no? So makikita natin sa lipstick, no? Merong dalawang tuldok, no? Ang pinakamababa ay yan yung pinaka lower boundary niya, dapat hindi magbaba dyan yung langis, no? Kasi yan yung ikakasira ng makina. Ito naman yung pinaka maximum itong sa taas, no? Huwag ding lagyan natin ng sobra dahil magkakaroon ng problema din yung sasakyan. Malakas yung pressure sa ilalim. So yung langis na sobra, kailangan niya yung ilabas. So maghahanap yan ng mga butas kung saan yung excess na langis ay mailabas niya, no? Mahirapan din yung makina na kasi natin pag masyadong marami yung langis, no? So magiging problema dyan, magiging marumi yung makina natin dahil sa excess na langis na ilalabas niya. Maghanap siya ng paraan kung saan niya
ilalabas yung excess na langis. So hangga't maaari yung oil natin hanggang dito lang, no? Pinaka maximum. Huwag na rin tayo magbababa sa minimum dahil yun nga pwedeng ikasira ng ating makina. Okay, so ito goods pa. So next nating check up ay yung fluid, no? Yung brake at yung clutch fluid. So ito po ay manual transmission. So ang pinagagalingan ng fluid niya isang tangki lang para sa brake at sa clutch, no? So titingnan natin kung nasa maximum level pa ba or nasa lower level na. Okay? So ito po makikita nyo, ito po yung tangki po ng ating fluid, no? Makikita natin ito yung minimum, ito naman yung maximum, no? So at least nasa gitna siya. So pwede pa yan, pwede rin nating dagdagan na rin kung may extra kayong fluid dyan, no? Para still lang siya sa maximum, no? So bumababa talaga yan siya guys, no? Kasi gumagamit tayo ng preno palagi at yung brake pad natin naganipis. Habang naganipis, bumababa yung fluid dahil umaangat yung drum ng preno, no? Dahil nga malipis na po yun. So ganyan po lang mangyayari, no? Ibig sabihin po yung preno natin ay nag-start na siya magnipis. So kailangan din po natin yang i-check yung mga brake pad natin, no? Both sa harapan ng gulong at sa likuran, no? So ito okay pa. Pwede pa yan, no? Pwede na natin dagdagan, no? Hangga't maaari hanggang dito sa maximum level na ito. Okay, next nating i-check is yung coolant na makina. Okay, so ito po yung tangki ng coolant, no? Coolant po ay napaka-importante, no? Para i-maintain niya yung lamig ng makina. Okay, so ayan. So makikita natin yung minimum level sa baba, yung maximum level sa taas. Okay lang magsobra, walang problema kasi tangki lang naman ito, no? Huwag lang magbaba, no? Huwag lang magbaba sa minimum. Okay, kasi pag mainit na yung makina, maggamit niyang coolant na yan, no? Para palamigin yung makina. So dadaan yan sa radiator, no? Iikot sa makina, babalik din sa radiator, at yung iba babalik din dito. So goods pa yan. So ito guys, huwag nyong kakaligtaan talagang i-check palagi, lalo na pag malayuan yung biyahe. So dapat nasa tamang level po yung coolant natin. Okay po. So yung battery naman natin medyo okay naman, no? Nakita natin malinis naman. Hindi siya wala siyang mga excess na mga acid na namumuo dito sa lid niya. Kasi minsan kasi pag sira na yung battery, magkakaroon siya ng mga acid reflux dito, no? Namumuo, no? So yung dahilan o isang indicator yan na medyo problemado na yung battery natin, no? So ito naman ay maintenance free, so okay lang, wala tayong problema dyan, no? Basta tamang gamit lang. Importante lang naman para tatagal yung buhay ng battery natin hangga't maaari, paggagamit tayo ng mga components tulad ng ilaw, sasakyan, hazard light, kasama na yung stereo, dapat nakaandar po yung makina, no? Huwag po natin hayaang gamitin yung mga ilaw na yan tsaka stereo habang nakapatay po yung makina, kasi nagsasuffer po yung battery natin, no? Madali po yung masira, no? Hangga't maaari nakaandar po siya, no? Okay, next naman natin din na i-check ay itong tangki ng
wiper, no? So mahalaga po ito, no? So makikita naman, no, hanggang dito pa yung level ng wiper solution natin, no? So ito po ay maraming mabibili nito sa online. Order lang kayo tag 1 galon. Meron din sa mga local na mga tindahan natin na mga spare parts ng sasakyan. So may mga binibenta rin sila nito. So importante po to guys, kasi halimbawa pag medyo madumi yung windshield natin, kailangan nating gamitin ito, no, para malagyan siya ng solution. Ito hindi basta-basta, so may pampadulas, no? May pampadulas po siya na solution na nakakatulong para sabihin na nating detergent or whatever, no? So kasi pag tubig lang kasi yung ilagay natin diyan, pwede naman kaya lang nasisira niya yung yung motor ng sprinkler, no? Kailangan kasi dapat may dulas po siya. Tsaka pangalawa, masisira din po yung blade ng wiper natin, no? So magiging maingay siya pag nagwa-wipe dahil yung guma niya nasisira. So mas maganda po gumamit po tayo ng tamang wiper, no? Solution para hindi po masisira yung wiper blade po natin, no, at yung motor niya, no? Okay, so yan lang naman po dito, all goods po. Okay, so tapos na tayo sa ating maintenance check-up. So ito lamang po muna. Sana marami kayong natutunan, no, kung ano yung mga kailangang i-check natin, no, pag mag-conduct tayo ng maintenance check-up ng sasakyan, no. So ito ay sa makina lang, so yung preno iba pa rin yun, no. So magka-conduct rin tayo ng video regarding doon kung paano natin ma-check at kailangan na ba nating dalhin sa talyer para papalitan. Okay, so thank you for watching, have a good day.